Mga boss, alamin natin ang ating unang weather updates kasama si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Good morning, Amor. Yes, good morning, JC. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga kasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, ilang araw na rin nating binabantayan itong si Bagyong Kidan na hanggang sa ngayon po ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga oras na ito, nagkaroon na po ba ng pagbabago sa lokasyon nito? At ano pa po ba yung mga dapat nating malaman tungkol sa mga detalye tungkol dito kay Bagyong Kidan? Tama, si Bagyong Kidan mula po nung Sunday hanggang ngayon ay patuloy kumikilos na pa-northward. At inaasahan po natin ito ay kikilos sa bilis na 17 km per hour. Kapag nanatili sa kanyang direksyon na pa-northward sa bilis na 17 km per hour, ay inaasahan po natin na Friday pa ng umaga ito lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility na maaaring tumbukin ang Japan. At kasalukuyan, ito ay nasa layo 880 kilometers east ng Tuguegarao City. At wala pang direktang nakakapit sa ating bansa. Kaya po wala po nakataas ang alimang bahagi sa ating bansa ng public storm warning signal. And since nabanggit mo na ito naman ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa ngayon, ano namang inaasahan ng ating mga kababayan sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules? Tama, yun yung makikita sa ating MTSAT imagery na halos sa buong bansa po ay masasabi natin maganda panahon. Ang inaasahan po natin na maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm sa Bicol Region, Quezon Province, buong Visayas, at ganoon din ang Mindanao. Yung mga labing bahagi naman ng Luzon kasama Metro Manila, mas maganda po pa noon kung saan ay inaasahan po natin na magpapakita ang sikat ng araw at bahagya lang po hanggang sa maulap ng kalangitan, pero inaasahan pa rin natin itong isolated na pagulan or thunderstorm sa hapon at gabi. Mr. Aurelio, ganito po ba talaga ang nagiging galaw ng mga bagyo kapag ganitong buwan ng Oktubre? O ano po ba yung kadalasan direksyon o yung track na tinatahak ng mga bagyo kapag ganitong buwan at saan-saan pong areas kadalasan pong nakakaapekto ang mga bagyo kapag ganitong season? Tama, pag ganitong buwan ng Oktubre, usually ang mga bagyong o track ng bagyo ay pa-northwestward na maaaring tumbukin o tumama sa ating kalupaan, mostly ito Central Luzon. Pero itong si Bagyong Kidan, yung makikita na mula nung Sunday hanggang sa mga oras ito ay pa-northward ang kanyang direksyon at yung makikita na lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility Friday ng umaga at maaari pong tubukin itong Japan. So ayan po mga kabayan, alam na po natin at ulitin ko lamang po na maaari pong sa Northern at sa Central Luzon po makaapekto ang mga bagyo na maaring pumasok o umira sa ating park kapag ganitong buwan ng Oktubre. At ito naman Mr. Aurelio, dahil napansin po natin na medyo nagkakaroon naman po ng pag-iba dito po sa direksyon nitong mga nakarang araw mula po sa Northeast. Though ito naman po ay dominante naman po yung pagkilos ito pa-norte, medyo nag-iiba lang po yung mga Northeast, Northwest. So posible po ba na sa mga susunod na mga oras, ito pong direksyon ni Bagyong Kidan ay magbago pa? At ano po ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng pagbabago sa pagkilos ng ating mga bagyo? Tama, din natin sinasabi na maaaring magbago ang bagyong ito, kaya patuloy natin monitor. Pero sa mga nakalipas na oras, yung makikita na pa-northward itong bagyong ito at inasa natin ng pagpapatuloy itong pahilaga o pa-northward patungo sa Japan. At natin sinasabi ang mga maaaring posibilidad na maaaring itong high pressure ay lumakas at makakapekto sa pagkilos ng bagyo. Pero sa ngayon, ay inaasahan po natin na pahilaga itong Bagyong Kidan na maaaring sa Biyernes pa ng umaga nasa labas ito ng ating PAR. So ayan po, patuloy po natin antabayanan kung ano po ang magiging lagay nitong si Bagyong Kidan sa mga susunod pang mga oras. At dahil naman po meron pa rin po tayong bagyo na umiira dito sa ating park ngayon, Mr. Aurelio, meron po ba itong epekto dito sa ating karagatan? Dahil po sa kalupaan wala po itong direktang epekto, pero sa ating mga karagatan meron po ba itong impluensya? Ano po ba magiging lagay ng ating sea condition po para po sa araw na ito ng Miyerkules? Tama, itong bagyong si Kidan na napakalayo sa ating bansa, wala siyang direktang nakaka-epekto sa limang bahagi ng bansa, ganoon din yung ating mga karagatan. Pero asahan po natin yung mga tamtaman hanggang sa pamisan-misang maalon ng ating karagatan dahil po yan sa umira na habagat o may nang epekto ng habagat. At di katulad nung nakarang buwan kung saan matindi ang pag-ulan dulot ng habagat. Dito lamang po sa Eastern Visayas at saka Eastern Mindanao, inaasahan po natin yung tamtaman hanggang sa kuminsan na maalon karagatan. Pero doon naman sa lalabing bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katama lang po ang pag-alon.
Okay, maraming salamat po Mr. Alzar Aurelio sa ibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang ba mga reminders para sa ating mga manonood? Tama po, huwag kong magkalimutan magdala ng payong dahil inaasahan po natin ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon at gabi. At huwag kayong magsawang mag-update dito sa Pag-asa. Ay natunghayan nga po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Back to studio. Maraming salamat, Amor.